Nalagay ang Turkey sa isang pinakamahirap na posisyon kung saan pinili nito ang kumampi sa kalaban ng Israel sa nagpapatuloy na labanan sa Gaza. Sa ating napanood na video kanina, nais namin ipabatid na ang Turkey ay nagpasyang kalabanin ang NATO sa nagpapatuloy na gyera sa pagitan ng Israel at Palestine. Mas lalo pang pinipiga ng Turkey at iba pang Islamic country ang mga opisyal ng Ankara nang sa gayon ay protektahan nila ang mga Palestino. Ang hakbang nilang ito ay posibleng magkaroon ng pangmatagalang epekto sa relasyon ng Israel at Turkey. Noong October 7, nag-aalok ang Turkey na siyang mamagitan sa umiigting panatunggalian sa pagitan ng Israel at Hamas nang sa gayon ay mabawasan ang init ng sitwasyon. Ngunit nang lumubha ang ginagawang pagsalakay ng Israel sa Gaza at parang naging mainit na rin ang pananalita ng mga opisyal ng Turkey, doon na nagbago ang pinapanigan ng Ankara. Noong October 25, nagpahayag hinggil sa lumulubhang sitwasyon sa Gaza, si Turkish President Recep Tayyip Erdogan sa mga miyembro ng kaniyang Justice and Development Party. Ayon sa kanya, ang Hamas ay hindi isang teroristang organisasyon kundi isang kilusang pangkalayaan na nagpoprotekta sa mga Palestinian at sa mga lupang kanilang nasasakupan. Ang patuloy na pambobomba ng Israel sa mga ordinaryong mamamayan at ang pagtanggi na pakinggan ang panawagan para sa ceasefire at ang pagpayag na makapasok ang mga tulong para sa mga tao ay siyang nag-udyok sa Ankara na baguhin ang kanilang pinapanigan. Ito ay tugon na rin nila sa lumalalang agresyon na ginagawa ng Israel sa Gaza na siyang nagdudulot ng krisis sa mga tao. Ayon sa pahayag ng bansang Turkey noong ika-4 ng Nobyembre, inaasahan na ang muling pagbabalik tanaw ng embahador nito sa Israel patungkol sa mainit na sagutan nila ng kampo ng Israel. Sa kaniyang pagtatalumpati sa Islamic Arab Summit sa Riyadh, nang sumunod na linggo iginiit ni Erdogan na dapat magbayad para sa pinsalang kanilang ginagawa ang gobyerno ng Israel sa kadahilanang umaakto raw silang mga batang laki sa layaw. Malinaw naman talagang magkaiba ang pananaw ng Ankara at Tel Aviv. Ang sama ng loob at pagkamuhi sa administrasyon ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ay siyang pumipigil sa patuloy na pagsasaayos ng relasyon ng Turkey at Israel na nagmula pa noong 2022. Bago pa man nangyari ang krisis sa Gaza ng nakaraang buwan. Nakatakda ng maglakbay sa Turkey si Israeli President Isaac Herzog noong Marso ng 2022 at sa Ankara noong Hulyo 2022, kung saan binibigyang tuon sana nito ang pagpapalakas ng kanilang bilateral relations. Ang galit na naramdaman ng mga opisyal ng Ankara at ng maraming grupo sa lipunang Turkish ay hindi na nakakagulat kung ating pagbabasehan ang kasaysayan ng ugnayang Turkey at Israel. Ang sanhi ng matinding galit nila ay ang pagpatay ng Israel sa 11,000 Palestinian sa Gaza at ang pagpapatupad ng walang awang pag-atake sa nakasaradong enclave magmula pa noong Oktubre. Ayon sa isang panayam kay Matthew Briza, na isang dating US Deputy Assistant Secretary of State para sa Europe at Eurasia mula 2005 hanggang 2009, mas suportado ng Turkey ang Palestinian Authority kaysa sa bansang Israel kung ang issue ng Israel at Palestine ang pag-uusapan. Kung pag-uusapan naman ang kapabilidad ng Ankara na mamagitan sa mga Israeli at Palestinian, mariin at paulit-ulit na kinukondena ni President Erdogan 10 ng kaniyang mga senior national security officials, ang Israeli Security Forces, ang Palestinian aggression, ang mga Israeli settlements sa West Bank at maging ang mga paglabag sa karapatang pantao. Sa katunayan, hindi kailanman lubusang ligtas ang Turkey mula sa krisis ng mga Palestinian, lalo na sa mga panahon ng kaguluhan sa pagitan ng mga Palestine at Israel. Ayon sa panayam ng New Era kay Dr. Ali Bakir ng Qatar University, ang mga pagsusumikap ng Turkey na magtatag ng ugnayan sa Israel ay kasama ang suliranin ng Palestine. Nagpahayag din sila ng ideya mula sa lokal, rehiyonal at pandaigdigang perspektiba. Bilang resulta nito, nagkakaroon ng epekto ang bilateral relations kapag mali ang pagtrato ng Israel sa bansang Palestine. Ang malalakas na bilateral ties sa pagitan ng Israel at Turkey ay nakasalalay
sa pagresolba ng isyu ng Palestine. Kagaya ng ibang karamihan ay Muslim, hindi rin nawawala ang tinig ng mga pro-Palestinian minority na nakatira sa Turkey. Mula pa noong nakaraang buwan, isinagawa ang mga rally at candlelight vigils sa ilang lungsod sa Turkey bilang pagpapakita ng suporta sa mga Palestinian na naiipit sa gulo sa Gaza. Kasama rin sa mga malalakas na taga-suporta ng Justice and Development Party at ng kausa ng Palestinian ang mga botante ni President Erdogan. Pinupuna rin ng karamihan sa mga matataas na opisyal ng Ankara ang lumalalang pambobomba ng Israel sa Gaza. Noong October 28, libu-libong Turks ang nakilahok sa malawakang pro-Palestinian rally sa isang airport sa Istanbul. Inorganisa ng partido ni Erdogan ang pagtitipon, kung saan iginiit niya ang paninindigan nila at paniniwala na ang Israel ang agresor at hindi teroristang organisasyon na Hamas, sa kabila ng panawagan nito para sa tigil putukan sa Gaza. Mula noong nakaraang buwan, hayagang nilabanan ni Erdogan ang Israel at marami ring Turks ang sumang-ayon sa kanya. Ayon pa kay Dr. Nursin Ateşoğlu Güney, isang propesor sa Nişantaşı University at miyembro ng Presidential Council for Security and Foreign Affairs ng Turkey, kasalukuyang pabor daw ang madla sa posisyon ng gobyerno na suportahan ang mga Palestinian sa Gaza. Sang-ayon din sila na kondenahin ang hindi patas na paggamit ng puwersa ng Israel. Ito ay dahil sa mga airstrike at iba pang paraan ng pakikipaglaban nila na nauuwi sa pagkamatay ng mga inosenteng civilian sa Gaza. Noong 1949, naging unang Muslim country ang Turkey na kumilala sa Israel at magmula noon, nagkaroon na ng formal na koneksyon ang dalawang bansang nabanggit. Sa kabila ng matagal na pag-usbong ng away sa Gaza, maraming analyst ang hindi naniniwala na formal nang ititigil ng administrasyon ni Erdogan ang diplomatic ties sa Tel Aviv. Nagtataglay kasi ng malalim na bilateral relation ang Israel at Turkey sa maraming bagay kagaya ng enerhiya, negosyo, kalakalan, turismo at maging sa seguridad. Malabo na ring makipagkita si Netanyahu sa liderato ng Turkey sa hinaharap, lalo na't sinabi ni Erdogan na pinaalis na raw ng Ankara si Netanyahu mula sa pwesto niya. Ayon pa kay Erdogan, tiyak na mananatili ang komunikasyon at pagsasamahan ng mga intelligence agency ng Israel at Turkey sa loob ng mas malawak na geopolitical framework. Sa kabila nito, umiigting ang tensyon sa pagitan ng Israel at Turkey at ipinapakita nito na hindi na didepende sa mga bansang nasa kanluran ng Ankara. Sa kabila nito, umiigting ang tensyon sa pagitan ng Israel at Turkey at ipinapakita nito na hindi na didepende sa mga bansang nasa kanluran ng Ankara. Bilang resulta ng Western pressure, mas kaunti ang tsansa na pigilan ng Turkish government ang kanilang pahayag laban sa Israel. Hayagan din ang liderato ng Turkey sa kanilang kritisismo sa foreign policy ng Amerika hinggil sa krisis sa Gaza at sa pagnanais nitong magkaroon ng mas malapit na ugnayan sa iba pang kalaban ng Estados Unidos. Noong October 20, inihayag ni Turkish Foreign Minister Hakan Fidan sa isang pagpupulong sa Tehran na pinahintulutan na ng US ang Israel na sirain ang Gaza. Ito ay suportado raw ni President Biden. Sa isang pahayag ukol sa sitwasyon sa Gaza, ang pangunahing diplomat mula sa Ankara ay nakipagsanib puwersa sa kanilang mga kasamahan mula sa Tehran at Moscow. Nagpapakita lamang daw na umiigting na ang independensya ng Ankara mula sa mga kanluranin. Dahil sa pagsalakay ng Israel sa Gaza, mahalaga ang maingat na pagmamasid sa relasyon ng Turkey at Iran upang malaman ang antas ng pagkakaibigan ng Ankara at Tehran. Magiging interesante rin kasing malaman kung paano magre-react ang Estados Unidos sa paglago ng diplomasyang ugnayan ng Turkey at Iran. Maaring dagdagan pa nito ang tensyon sa pagitan ng Ankara at Washington. May iilang US politician kasi ang naghahambing ng Hamas sa Islamic State na patuloy pa rin kumukondena sa pamahalaan ng Iran, Turkey at Qatar dahil sa kanilang ugnayan sa grupong Palestinian. Ayon kay Dr. Valeria Janota, isang Italianong eksperto sa Turkey,
ang Ankara ay unti-unting nagiging mas malaya sa estratehikong aspeto mula sa US dahil sa hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng Ankara at Washington. Hinggil sa iba't ibang issue, kasama na ang digmaang Gaza, ang laban ng Syria laban sa terorismo, at ang ugnayan ng Turkey at Russia. Ngayon ay nakatuon ang Turkey sa pagtaguyod ng isang autonomous na patakaran sa foreign policy na nagtataguyod ng sariling mga layunin sa estratehiko at ekonomiko, maging sa hangganan ng proteksyon ng militar ng NATO at ng Estados Unidos. Sabi pa ni Dr. Janota sa TNA, nangangahulugan ito na mas kritikal kaysa sa dati ang tulong mula sa mga Arabic country. Maaaring mas palubhain pa raw ng sitwasyon sa Gaza, ang ugnayan sa pagitan ng Turkey at ng kanilang mga kasamahan sa NATO na nasa kanluran. Ito ay matapos ang maraming taon na tensyon sa pagitan ng Ankara at mga kapital sa kanluran, lalo na sa Washington, matapos ang pagbagsak ng isang Turkish drone ng Amerika sa Syria. Mabilis na lumubha ang nakakakilabot na pagdanak ng dugo sa Gaza. Lalo pa itong nagpahina ng relasyon ng Ankara at Washington. Ngunit kahit na ganoon, inaasahan pa rin na magpapatuloy ang Ankara sa pakikipag-usap tungkol sa tigil putukan sa Washington at iba pang mga Western capitals. Ito ay kahit na lumalabag sa NATO hinggil sa war crimes ng Hamas at Israel sa apektadong lugar, at kahit na may tensyon ng ugnayan sa pagitan ng Turkey at ng US. Naging isang pagkakamali ang pananahimik ng Hamas kung saan ito ay humantong sa kawalan ng bisa ng ceasefire. Inumpisahan na ng Israel ang Operation End sa Gaza Strip. Sa loob ng mga araw, sinusundan ng Israel ang napakailap na layunin na ceasefire. Pagkatapos ng ilang sandali, nawalan ng saysay ang tigil putukan dahil sa pagtatangkang paglunsad ng rocket mula sa Gaza Strip. Sa sandaling maglabas ng pahayag ang mga otoridad ng US, malalaman ng buong mundo na tapos na ang ceasefire. At pagkatapos nga niyon, nagpahayag ang mga otoridad ng US na simula na ang pangalawang yugto ng digmaan laban sa Hamas at ang pagpapatuloy ng opensiba ng Israeli forces. Sinubukan din agad ng Hamas na atakihin ang distrito ng Starat ng Israel mula sa Gaza. Dulot naman ng pagpapagana ng Iron Dome air defense systems, tumunog ang air raid sirens sa buong rehiyon. Winasak at pinasabog ng Iron Dome ang mga inilunsad na rocket. Matapos nilang panandaliang itigil ang pag-atake, muli na namang nagsimula ang labanan. Winasak at pinasabog ng Iron Dome ang mga inilunsad na rocket. Matapos nilang panandaliang itigil ang pag-atake, muli na namang nagsimula ang labanan. Ayon pa sa Israeli Army, magsisimula ulit ang labanan sa Gaza Strip sa lalong madaling panahon. Kapag nagkaroon na ng hudyat mula sa mga matataas na opisyal, paniguradong muling magkakaroon ng gera. At pagkatapos nga ng tigil putukan, agad na namang nasimulan ang pagtatagisan ng puwersang militar ng magkabilang panig. Bilang tugon sa atake ng teroristang organisasyong Hamas sa Israel, isinagawa ng Israeli Army ang malawakang operasyon. Nagsimulang pumaitaas sa kalangitan ang usok sa katimugang bahagi ng rehiyon. Kalaunan din ay may mga balitang kumalat na may pagtatangkang pagsalakay sa silangan ng Gaza sa mismong bahagi ng Netivo. Agad na pinagana ang sirena ng mga defense system ng naturang lugar dahilan para mapigilan ang mga rocket. Matapos mapigilan ang mga rocket, sinira nila iyon upang mawalan na ito ng silbi. Pagkatapos niyon, nagsimulang umatake sa hilagang bahagi ng Gaza ang sandatahang lakas ng Israel. Noon pa man ginamit na ng mga sundalong Israeli ang mga drone para magkaroon ng surveillance sa naturang lugar. Hindi na rin mabilang ang kuta ng Hamas na natagpuan nila at nalantad din ang weak spots ng mga iyon. Ilang sandali pa nang matapos ang surveillance, nagsimula ng umatake sa mga lugar na ito ang mga Israeli warplanes. Nitong nakaraan, sinimulan ng atakihin ng Israel warplanes ang Jabalia. Ang pag-ataking ito sa hilagang bahagi ng Gaza ay tumama sa Hamas. Dahil sa eksakto at kalkuladong pag-atake, maraming kuta ng Hamas ang tinamaan sa rehiyon. Lubhang nawasak ang kuta ng mga terorista dahil sa pag-atake.
Pinaniniwalaan din na marami ang mga terorista ang namatay sa pagsalakay na ito. Dagdag pa roon, ang rehiyong iyon daw ay tahanan ng napakaraming matataas na lider ng Hamas. Ang pagsusumikap na malipol ang mga matataas na opisyal ng Hamas ay mas lalo pang pinaigting, at para maabot ang hangarin nilang ito, sinimulan na nila ang kanilang aerial operation. Subalit bago iyon, paniguradong magpapasimula rin ng land operations ang nabanggit na grupo dahil sa nangyaring pagsalakay sa bandang Hilaga. Kagaya ng dati, paniguradong hihina ang kapangyarihan ng Hamas, dahilan para ang kanilang ground forces na naman ang gagawa ng hakbang. Sa kasalukuyan, sabay-sabay na nagaganap ang mga atake sa West Bank at Jerusalem. Haharap na naman sa mabibigat na parusa mula sa mga sundalo ng Israel ang mga terorista sa mga rehiyong ito. Sa pagkakataong ito, ipinag-utos ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang pagsalakay sa mga pugad ng mga terorista bilang ganti sa mga atake sa Jerusalem. Maraming barikada at istrukturang pangdepensa ang winasak habang pumapasok ang Israeli Security Forces sa mga lugar na kinaroroonan ng mga teroristang Hamas. Ayon sa mga ulat, naglunsad ang Israeli Security Forces ng opensiba sa bayan ng Ar-Ara sa hilagang bahagi ng Israel. Iniulat ng mga Israeli Security Forces na nakaharap nila ang mga ekstremitista sa naturang rehiyon. Naibalita rin na ilang terorista ang namatay matapos ang palitan ng atake sa pagitan ng Hamas at sandatahang lakas ng Israel. Dahil sa nangyaring ito, paniguradong hihina ang kakayahan ng Hamas sa opensiba. Marami ang mga masasakit na pahayag ang natanggap ni Secretary of State Antony Blinken ng United States mula sa Israeli Chief of Staff. Sa kaniyang pagbisita sa Israel, sinabi ni Blinken na maaaring tumagal ng mahigit ilang linggo ang operasyon sa Gaza Strip. Subalit, may ilang bansa at grupo ng terorista na maaaring gagawa rin ng hakbang kung magpapatuloy ang mga aktibidad na ito. Sa bandang huli, binanggit pa ni Blinken na kung magpapatuloy ang digmaan, maaaring mas lalong mahihirapan ang Israel. Hindi rin nagtagal at naglabas din ng pahayag ang teroristang grupo na Houthi. Inihayag nila na hindi sila susuko sa pagsusumikap na isagawa ang mga pagsalakay kahit pa sa pangako ng Israeli Army na magsimula ng military operations laban sa mga teroristang Hamas sa Gaza. Nakakuha ng pansin ng maraming tao ang hindi magandang komento na ito. Gayunpaman, hindi naman lingid na kayang pigilan ng Israel ang pag-ataking ito ng mga terorista. Nagagawa namang mapigilan ng American aircraft carriers na nakabase sa Red Sea at Yemen Sea ang mga pag-atake ng mga teroristang suportado ng Iran, lalo na ang mga nag-ooperate sa Yemen, dahil dito agad na napapawalang bisa ang kanilang mga armas. Ang mga battleship at ang kanilang mga depensa ang siyang tinutukan ng mga airstrikes. Bilang resulta rito, marami sa kagamitan ng mga terorista ang nasira at marami sa kanilang mga tangkang pag-atake ang hindi nagtagumpay. Bukod dito, biglaang sumiklab ang labanan sa hilagang bahagi ng Israel. Sinubukan ng mga teroristang Hezbollah sa timog ng Lebanon na maglunsad ng pagsalakay pagkatapos ng naganap na ceasefire sa Gaza. Inatake ng Hezbollah ang mga Israeli forces sa lugar ng Madat upang subukang ilihis ang kanilang atensyon sa kasalukuyang kalagayan sa Gaza. Gayunpaman, matagumpay na na-intercept at nawasak ng local air defense systems ang mga missile ng Hezbollah. Kasunod nito, nakialam na ang artillery ng Israel. Ayon pa sa pinakabagong ulat, binumba ng artillery unit ng Israel ang mga kuta ng Hezbollah. Tinamaan ng artillery force ng Israel ang mga base ng Hezbollah at mga kuta ng terorista sa iba't ibang mga rehiyon. Binalot ng usok at apoy ang kuta ng Hezbollah na siyang tinamaan sa naturang pag-atake. Maraming importanteng lugar ang malubhang napinsala bilang resulta ng pag-atake. Bumaba ang mga posibilidad ng pagsalakay dahil sa malawakang pinsala sa mga lugar at sa pagkatibag ng malakas na impluensya ng mga terorista sa bahaging iyon ng rehiyon. Kailangan ng bawasan ng Hezbollah ang kanilang mga operasyon dahil sa pagkasira ng kanilang mga anti-tank positions, kuta ng terorista at mga lugar kung saan sila naglulunsad ng kanilang missiles.
Dahil dito, mahihirapan silang isagawa ang mga pag-atake. Nagpapatuloy ang operasyon ng mga army drones at reconnaissance units ng Israeli sa maraming lugar sa Timog Lebanon. Inaasahan na tatargetin ng Israeli forces ang mga mahahalagang lugar na ito at magsisimula ng matindi nilang pag-atake. Gagawin ng mga Israeli soldiers ang mga counter-offensives dito bilang bahagi ng mas malaking operasyon. Ang mga teroristang Hezbollah ay wala pang lakas at kakayahan para depensahan ang kanilang sarili laban sa mga counter-offensives na ito. Bagamat mas marami sila kung ikukumpara sa ibang teroristang grupo, maliit lang ang kanilang mga mapagkukunan kung ihahambing sa Israeli Army. Kung iigting palalo ang mga aktibidad, maaring hindi makakaya ng mga terorista ang paglulunsad ng kanilang atake. Isa sa pangunahing dahilan na nakakaapekto sa sitwasyong ito ay ang napakalaking puwersa ng militar at teknikal na kakayahan ng Israel. Dahil sa malaking taktikal na kalamangan, tila malinaw na nababahala ang mga teroristang grupo na ito. Bunsod ng pagsuporta ng Estados Unidos at iba pang malalaking bansa sa mga counter-attacks ng Israeli Army, inaasahan na hindi nalulubha ang sitwasyon. Ang mga organisasyong suportado ng Iran, kasama na rito ang Yemen, ay nagtatrabaho para maabot ang layuning ito at naglulunsad sila ng mga atake mula sa maraming lokasyon. Maaaring matagumpay na mapigilan ang malaking parte ng pag-atake ng terorista kapag ito ay nagsimula na. Malamang na magtatagumpay ang Israel sa digmaang ito pagkatapos ng lahat ng nangyari. Kapag kumikilos at nagdedesisyon ang mga pinuno ng digmaan, lalo na sa mga huling yugto ng laban, unti-unti nang mabubuo ang resulta ng digmaan. Mahalaga para sa mga leader na harapin ang bawat gawain sa ilalim ng mga kondisyong ito ng may strategic frame na pag-iisip. Dahil hindi nagbibigay ng puwang ang mga teroristang grupo para sa pagkakamali, mas mahalaga ang kasalukuyang pangyayari sa panahon ngayon kaysa sa mga naunang naganap. Ito ay paniguradong magdudulot ng pangamba para sa mga teroristang grupo. Mula sa Beit Hanun patungo sa Khan Yunis, may malawak na sakop ang giyera bago pa man ang itinalagang tigil putukan sa Gaza Strip. May malaking kalamangan ang Israeli Army laban sa Hamas sa loob ng nasabing lugar. Sa panahon ng operasyong ito, nakontrol ng teroristang grupo na Hamas ang higit sa 200 na subterranean lines, daan-daang tunnels at mga entrance at escape points. Bukod dito, sa pagtanggal ng daan-daang leader ng terorista sa gitna at hilagang Gaza, ang Israeli Defense Forces ay may pananagutan sa pagwasak ng pangunahing subterranean headquarters ng Hamas. Ang mga tagumpay ng Israeli Defense Forces ay karamihang bunsod ng halos 300,000 na sundalo, mga unit ng Special Forces, mga main battle tank at mga armored vehicles. Wala nang ibang magagawa ang Hamas kundi ang magdeklara ng tigil putukan at itigil ang mga pagsalakay matapos madiskubre ng IDF ang isang malaking bahagi ng 500 kilometrong tunnel network ng teroristang grupo sa Gaza Strip. May malaking tsansa na sinusubukan ng Hamas na antalahin ang kanilang aksyon nang sa gayon ay magagawa ng Israel na ayusin at bawasan ang tensyon na iginagawad ng Israeli Defense Forces sa Gaza. Sa katunayan, tila sang-ayon dito ang napakaraming taong nakakasaksi ng giyera mula sa malayo. Magbibigay naman ito ng pahintulot sa teroristang grupo na Hamas na ayusin ang buong Gaza Strip at siguruhing handa sila para sa mga karagdagang atake ng kalaban. Nakikita ito ng Israel bilang isang kahinaan kaya kamakailan lang naglabas sila ng mahalagang pahayag upang pigilan ang pagtatagumpay ng Hamas sa layuning ito. Kamakailan lang nag-approve si Lieutenant General Herzi Halevi, ang Chief of Staff ng Israel, ng mga plano para sa isang digmaan sa Gaza Strip sa isang pagtitipon na idinaos sa kampo ng Southern Command sa Beersheba. Kapag naalis na ang mga balakid, doon inaasahan na magsisimula ang laban. Sa isang pahayag na inilabas ng Israeli Defense Forces, binigyang diin ni Halevi na ang militar ng Israel ay lubusang nakahanda para sa susunod na yugto ng giyera. Sinang-ayunan naman ito ni Benjamin Netanyahu,
ang Prime Minister ng Israel. Nagbigay din siya ng matinding pahayag habang hinihintay ng bansa ang paglaya ng natitirang mga bihag nito. Ayon sa mga pahayag ni Netanyahu, magpapatuloy ang laban kahit na may kasunduan ng tigil putukan. Sa isang video statement, sinabi ni Netanyahu na ang pangunahing layunin ng giyera ay ang pagtaboy sa teroristang grupong kumokontrol sa Gaza. Ang pagpapalaya ng mga bihag na kinidnap noong October 7 at ang kasiguraduhang hindi na muling magbabanta ang rehiyon laban sa Israel. Pagkatapos ng mga pahayag na ito, nalihis ang usapin sa mga estratehiyang gagamitin sa hinaharap ng Israeli Army sa Gaza Strip. Ayon sa Israeli Minister of Defense na si Yoav Gallant, may mga matatalinong pahayag na ibinigay sa paksa. Dagdag pa niya, pagkatapos ng tigil putukan, magpapalawak ang Israeli Defense Forces ng kanilang operasyon at magpapalakas ng puwersa sa buong Gaza Strip. Sinisikap ni Gallant na ipabatid ang ideyang ang kalaban ay nagpapahinga at nagsasaliksik habang nakikisangkot ang mga Israeli sa ganitong gawain. Gumagawa ng desperadong hakbang ang Hamas para pahabain pa ang tigil putukan at ang tunnel network sa Gaza bilang tugon sa mga aksyon at pahayag ng Israel. Inaasahang magpapatuloy sa kanilang mga ginagawa ang Hamas hanggang sa tuluyang madagdagan ang mga araw ng ceasefire. Sa mga unang yugto ng pakikipaglaban, kinakailangang malinis ang kung anumang dayong grupo ng terorista na siyang naroroon at sumasakop sa hilagang bahagi ng Gaza. Sa ikalawang yugto ng laban, isinagawa ng Israeli Defense Forces ang isang ground operation sa gitna ng Gaza. Layunin ng operasyong ito na palayain ang mga bihag at kasabay nito ay hahanapin nila at gigibain ang kampo at mga tunnel ng teroristang grupong Hamas. Sa susunod na yugto ng pakikibaka, magtutungo sa timog ang hukbong Israeli at magsasagawa ng serye ng mabagsik na pag-atake sa mga tunnel network ng Hamas. Isasagawa ito ng hukbong Israeli sa susunod na labanan. Ang mga tunnel network ng Hamas ay higit sa 300 kilometro at umaabot pa ito sa mahigit 500 kilometro. Hanggang sa ngayon, tanging 20% lamang sa kanila ang na-neutralize ng Israeli Defense Forces. Gayunpaman, magkakaroon pa ng mas maraming pagsalakay sa mga tunnel at operasyon para sa pagliligtas ng bihag sa ikatlong yugto ng digmaan. Gagamitin ng Israeli Defense Forces ang kanilang high-tech na mga drone upang hanapin ang mga tunnel bago pa kawalan ang kanilang mga malalakas na armas. Malamang na maipapakita sa publiko ang Guardian UAV at ang Gladiator Tactical UAV habang isinasagawa nila ang kanilang kani-kaniyang pagsasanay. Kung epektibo ang mga robotic devices na ginagamit ng Israeli Special Forces sa pag-asinta ng kanilang mga target, makakamit nila ang malaking kalamangan sa subterranean warfare. Kapag nagawang maagaw ng mga espesyal na armas na ito ang kontrol sa mga tunnel, tiyak na magsasagawa ang hukbong Israeli ng napakalakas na opensiba sa lupa at sa ere upang tugisin ang mga teroristang Hamas. Magsasagawa ng operasyon ang mga sundalong Israeli para dakpin sila. Hindi titigil ang militar ng Israel sa kanilang operasyon sa Gaza hanggang sa mapuksa ang bawat miyembro ng Hamas, pati na rin ang sinumang sumusuporta sa kanila, at hanggang sa makamit na nila ang kanilang layunin. Magtataguyod para sa pagsalakay sa Hamas ang militar ng Israel, 10 ng mga tank, fighter jets at remotely piloted drones nila. Ang tanong, gaano kaya katagal ang aabutin ng ceasefire? Binigyan ng 2 araw na extension ang orihinal na 4 na araw na tigil putukan na nagsimula noong Biyernes at orihinal na inaasahang mawawalan ng bisa sa Lunes. Noong una inaasahang titigil bukas ang ceasefire. Bilang bahagi ng kasunduan, inilabas ng Hamas ang 500 Israeli na kababaihan at mga bata na kinidnap noong October 7 ng nakaraang linggo. Higit naman sa 240 bihag ang pinalaya na ng Hamas. Ang pag-asang magkaroon ng malaking pagbabago sa ceasefire sa mga darating na araw ay mas tumaas dahil sa paglaya ng higit sa 80 bihag. Kapansin-pansin na ang posibilidad ng karagdagang extension ay hindi na isama sa usapan noong pinapalawig ang pansamantalang ceasefire sa Gaza. Kung mas marami pang bihag na Israeli ang mapalaya,
Maaring mapahaba pa siguro ang ceasefire hanggang sa linggo. Ito ang posibleng epekto kahit na magpasya ang Israel na pagtuunan ng pansin ang alok pagkatapos ng 10 araw. Ayon sa mga kondisyon ng kasunduan, maaring palawigin ang tigil putukan hanggang linggo kung matutupad ang mga inilatag na kondisyon. Batay sa impormasyong ito, maaring magpasya ang Israeli War Council na suriin ang isa sa mga mungkahi ng Hamas. Subalit hanggang sa ngayon, hindi pa isinaalang-alang ng Israeli War Council ang partikular na proposisyon na inihain ng Hamas. Aktibong nakikibahagi ang Estados Unidos ng Amerika sa pagpapanatili ng ceasefire lalo na sa mga nakalipas na araw, lalo pang naging kapansin-pansin ang dedikasyong ito. Sa pakikipagpulong ni United States Secretary of State Antony Blinken, kasama ang mga opisyal ng Israel sa Tel Aviv, tatalakayin niya ang kasalukuyang kalagayan ng mga bihag ng Hamas, ang paghahatid ng humanitarian supplies sa Gaza Strip, at ang posibilidad ng tigil putukan sa teroristang organisasyon sa Gaza. Mula nang magsimula ang giyera sa pagitan ng Israel at Hamas hanggang sa mga nakaraang araw, 3 beses nang bumisita si Blinken sa gitnang silangan. Bunsod ng pagsisikap na magkaroon ng kaayusan, pupuntahan ni Antony Blinken ang Israel at ang West Bank sa mga sumunod na araw upang palawigin ang pansamantalang ceasefire sa Gaza at palayain ang karamihan sa mga hostage na kanilang binibihag doon. Ito ay batay sa mga naunang pahayag ng US Department of State na nagsasabing babalik si Blinken sa West Bank at Israel. Sa kasalukuyan, hindi maaring tansyahin kung gaano kalaki ang maaring epekto ng pagbisita na ito sa mga nabanggit na layunin. Ang paghinto ng krisis ay magdudulot ng malaking benepisyo para sa mga residente ng Gaza Strip. Ginagawa naman ng Estados Unidos ng Amerika, Egypt at Qatar ang lahat ng kanilang makakaya para makamtan ang kanilang layunin. Sa ngayon, 20 dayuhan at 61 Israeli hostages ang pinalaya dahil sa mga pagsisikap ng mga Qatari mediators. Bukod sa 10 bihag na pinalaya kahapon, may iba pang mga bilanggo ang inaasahang palalayain sa buong panahon ng ceasefire. Malinaw na ipinaabot ng lahat ng Qatari mediators na ang pangunahing layunin nila ay ang makamit ang isang permanenteng ceasefire. Sa pamamagitan ng pakikipag-usap, naglalayo ng Qatar na palakasin ang progreso sa pagpapahaba ng humanitaryong ceasefire at sa pagtaguyod ng maayos na komunikasyon para sa mga kasunduang magaganap sa hinaharap. Ayon sa Qatar, sa mga pag-uusap na ito, maaaring lakipan ng 5 magkaibang grupo ng bihag na siyang magiging paksa ng kanilang pagpupulong. Kasama rito ang mga nakidnap habang may nagaganap na pangyayari at pagkatapos ng insidente noong Oktubre. Kasali rin dito ang mga babaeng sundalo, mga lalaking sundalo na hindi na kwalipikado para sa reserve duty, mga Israel Defense Forces reservist at parehong mga lalaki at babae na sundalo. Nakatakda ang pagbisita ni Blinken sa gitnang silangan sa Tuesday at Wednesday, pagkatapos ng kaniyang pagpunta sa mga pagpupulong ng mga kalihim sa NATO at EPSOM na ginanap sa Brussels at Skopje, North Macedonia, at nakapokus sa usapin ukol sa Ukraine. Inaasahan ng United States Department of State na ang alitan sa pagitan ng Israel at Hamas ay magiging mas mahalaga kumpara sa ibang mga paksa sa agenda nila. Bilang buod, plano ng Israel na magsagawa ng bagong pag-atake laban sa Hamas sa layuning ibalik ang kapayapaan. Nais ng Israel na simulan ang kanilang atake sa loob ng mga susunod na araw. Ang pagsalakay na ito ay magsisimula kapag natapos na ang tigil putukan. Kasalukuyang nag-oorganisa ng mga hakbang ang mga bansa na sumusuporta sa Israel sa operasyong ito upang palayain ang mga bihag na hawak ng Hamas at iligtas ang mga tao sa Gaza mula sa karahasan.